Po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Sa kabila po ng mainit na panahon, kung atin po itong dadamin, sadyang nakakapandambot. Amen po ba? Sapagkat hindi po maganda sa pakiramdam ang sobrang init. Subalit, sa kabila man po ng ganyan po ang ating panahon, na mainit, subalit kung malinis po ang ating isip at kalooban, at hindi po tayo nagngingit-ngit, hindi po tayo mahihirapan. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat gaano man po kalamig ang panahon, kung ang isip mo naman at kalooban ay nagpupuyo sa galit, hindi rin po mainam. Amen po ba? Kaya po ano man po ang kalagayan ng ating panahon ngayon, huwag po nating iwalay sa ating isipan at kalooban ng kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat hindi man po natin kagustuhan ang gayong kainit, subalit atin na lamang pong tanggapin ng sa gayon hindi po tayo mahirapan. Buhay po ba ang Diyos? Sa tanghali pong ito, nasa ko lamang po munang ibahagi na kaugnay po sa ating tema. Kanina po kasing umaga, paggising ko pa lamang po ay naramdaman ko na po ang panghihina. Parang bigat na bigat ang katawan ko at wala po akong lakas. Ayokong kumilos at patid ko na sa buhay ng isang tao, sadyang kuminsan dumaraan po sa panghihina. Amen po ba? Hindi mo man gustong manghina, subalit sadyang dumaratal. Ang sabi ko sa aking kaisipan, kailangan kong kumilos upang hindi po manaig yung panghihina ko, sapagkat kapag hiniga ko po yaon, lalo po akong manghihina at manlalambot. Buhay po ba ang Diyos? At dumatal po sa aking kaisipan na kapag pala ang isang tao ay nanghihina sa pangkatawan, pangpisikal at pang-espiritual, marapat po na ito'y iyong labanan at huwag panatilihin sa iyong katauhan. Sapagkat bilang nakatanggap na nga po, dumaratal man ang tukso na gusto kang agawin, na manghina ka, manlambot ka, subalit kapag hiniling mo sa ating Panginoon na sidlan ka na ng kalakasan, ng katatagan, ito'y makakamtan mong lubusan. Buhay po ba ang Diyos? Tayo pong lahat, sa bawat araw, umaasa lamang po tayo sa lakas na dulot ng Ama, sa tatag na biyaya niya. Amen po ba? Sapagkat, halimbawa po ngayon, malakas ka, hindi mo mapangahawakan niya ang lakas na yon, sapagkat hindi mo batid ang magaganap mamaya, ang magaganap bukas. Kaya po, sa dakong ito, sa tuwin ay paalala na ang lakas mo ay gamitin mo sa mabuti, sapagkat hindi mo nga batid kung hanggang kailan ang iyong lakas. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa mga oras na ito, nasa ko pong ating pagsalusaluhan ay ang salitang katatagan. Buhay po ba ang Diyos? Na nasa ko po na ating pagnilayan bilang nakakilala na po sa ating Panginoon. Anong kaganapan sa iyong buhay na masasabi mo, nakamtan mo na ang biyayang katatagan? Sapagkat makukumpara mo po ang buhay mo nung hindi mo pa kilala ang Diyos at ngayong kilala mo na siya. Na sa paunti-unti mong pagtanggap sa Kanya, paunti-unti mong pakikinig, paunti-unting pagkilala, unti-unting nadadagdagan ang iyong katatagan. Buhay po ba ang Diyos? Sino na po dito ang sa unang buhay ay marupok, lampa, subalit ngayon, buong lakas ng loob niyang masasabing tumatag siya dahil sa Diyos? Pakitaas nga po ang kamay. Wala pa po bang may tatag dito? Ibig sabihin po, wala pa pong nakamtan na biyaya ng katatagan? Meron na po ba? Pakitaas po ang kamay. Buong lakas ng loob na marapat po nating ipakita sa ating Ama na dahil sa Kanya, ikaw ay tumatag. Amen po ba? Sino po ang nasa magbahagi?
kung papaano kaganapan sa kanyang buhay, doon niya napatunayan na katotohanang nakamta niyang biyaya ng katatagan sa pagkilala niya sa ating Diyos na buhay. Mayroon po bang nasang magpahayag? Palakpakan natin ang buhay niya Diyos para sa ating kapatid na Lando. O Diyos ang makapangyarihan, taglay mo lahat ng bagay, papuri ki binibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamulat ang aking paningin, masilayan ang gawa mo. Maghari ka nawa, Ama ko, sa maghapong ito, sa kalooban at kagustuhan mo, ang manguna sa damdamin isip ko. Huwag sana ako bilang tao na may pagnanasa na maramot sa mundo, kundi ikaw, Ama ko, ang manguna sa pangalan ni Kristo. Amen. Bago po ang lahat, ang inyo pong abang kapatid ay muli bibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa inyong lahat sa patanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa tuwin ay aking nasasambit na ang Diyos ay buhay, higit sa lahat sa kanyang mga anak, sa kanyang nananalig at sumasampalataya. Amen po ba ron? Napakaganda po ng ating pong tema. Sa una ko pong buhay, mga kapatid, bagamat ako hindi po ako biyasang magbasa po ng Biblia. Subalit na ako pimada ako sa banal dambanang ito. Ayon po sa salita ng Diyos na aking nabasa sa banal na aklat, kapatid, magpakatatag ka at huwag matitinag. Magpakasipag ka sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam mong hindi masasayang ang iyong pagpapagal sa Kanya. Yan po, mga kapatid, ang aking pong pinantanganan. Sapagkat sa unang buhay ko nga po, mga kapatid, sa tuwi-tuwi na aking nasasambit po sa inyo dito sa harapan ito, ika nga po ang buhay ko noon masayang, napakahirap din po sapagkat kasiyahan ng aking sarili, pero sa aking pamilya, para sa kanila ay napakalungkot, lalo na po sa aking kabiyak ng puso. Sapagkat ang aking kabiyak ng puso ay nagkaroon ng nervyos sa aking mga bisyo. Ako pinapasasalamat sa ating Diyos sa mandakila at ang aking kabiyak ng puso din ang siyang ginamit kung kaya ako ay mapunta sa banal dambanang ito. Magpasa hanggang ngayon, ang aking kabiyak ng puso po ang kanyang ginamit. Hanggang sa magtagal nga po, unti-unti po akong tumatag sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching na kanyang kinalugdan, sa mga banal na salita at aral na kanyang iniluruhan. At isa pa nga po, may pinantatanganan po akong salita ng Diyos. Naging matatag po ako. Bakit ko po nasabing aking naging matatag? Sapagkat sa araw-araw po na aking idinako sa banal dambanang ito, doon po, ika nga po, ang sarili ko na noon ay para pong mabuhay. Puro ngayon pinaramdaman ko na matatag na. Hindi ko po sinasabing lubos na matatag. Subalit ako'y nakakadama ng katatagan sa aking sarili. Una sa lahat po, ang aking pananalig at panampalataya sa ating Diyos Ama, na si Diyos Ama na ating pinaglilingkuran, Diyos na buhay. Siya ang ating Diyos na sandigan, batong walang katibagan, kung kaya ako po ay nagiging matatag. At pagdating naman po doon sa pagkakaroon ng karamdaman, ano man pong karamdaman, ang aking naramdaman, ipinapasa Diyos ko po, sapagkat ang pangako ng Diyos ay mananatiling pangako at walang pagkabula. Kailan lamang po, ilang araw po yun, muli sumakit po ang aking tiyan. Subalit, di po lingid sa inyong kaalaman sa araw-araw, narito po ako sa inyong harapan upang magpuri sa ating Panginoon. Napakahirap din po ng aking kalagayan sapagkat ika nga po, pinanahanan ko sa aking sarili ang banal na Espiritu. Hindi po ako nagpapatingin sa aman po ng ospital o doktor, bagamat
may salita ang Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Nakailangan daw po ay magpa-check up ako. At may pinatututukan po ako ng instrumento, bagamat di ko po alam kung ano po yung instrumento na yon, para daw makita po ang naramdam ko sa aking sarili. Ang sabi ko sa ating mahal na Apo Kunching, hindi na po. Ano po ang magiging kabuluhan ng akin sa araw-araw ay napagparito? Wala po. Kung ako po ay mananaghili sa pagkarunungan ng pantao, subalit ang ating pong Diyos Ama, ang siya pong nakababatid sa bawat isa na kanyang mga anak. Sa tuwing na ganun nga po ang aking ginagawa, sa sandaling ako po yung nagkakaroon ng naramdaman sa aking sarili, ito po hindi ko inalintana. Ipinapasa Diyos ko po. At ngayon nga po, tumindig po ako sa inyong harapan upang purihin at pasalamatan ng ating Diyos Amang Dakila, sapagkat sa loob ng 3 araw na ako'y nagbata ng pananakit, sa awa at tulong niya at sa aking pananalig at panampalataya, napawi po muli ang aking naramdaman na sa 3 araw na ako po ay pinahirapan ng aking karamdamang yaon. At sa tuwing susumpong po ang karamdamang iyon, ako po'y pinagpupusan ng malamig, subalit hindi po ako natigatig. Bagamat ang aking kabiyak ng puso, abot po ang sabi niya sa akin, sundin ko na raw si Apo. Pero hindi po. Nanangan po ako sa salita ng Diyos na magpakatatag at huwag matitinag. Maraming salamat po. Maraming salamat po kapatid sa inyong pagbabahagi. Nasadyang kapag pinagtiwalaan mo po ang salita ng Diyos, tatatag ka, na kung dun ka manghahawakan, hindi ka matitigatig, kundi pagkus, buong tapang kang lalaban, sapagkat batid mo ng Diyos ay buhay. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat sino nga po ba ang makapagtitibay kung nahihirapan ka na sa nararamdaman mo? Sino nga ba ang magiging matatag kung walang-wala ka ng hawak na salapi iyan? Subalit, kung sa tuwin ay pakikinggan mo ang salita ng Ama, na kailan may hindi ka niya pababayaan, ang katatagan ay patuloy na magtataglayin sa iyong kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, ilan nga po ba ang magtataglay nito? Yaong malalalim po ang pundasyon sa ating Ama, sapagkat madali pong sambitin na ako'y matatag. Subalit, mapapatunayan mo na ikaw nga ay nakatanggap na ng biyaya ng katatagan kung dumaranas ka na sa mga pagsubok. Amen po ba? Doon mo may sasalarawan ang salitang katatagan. Sapagkat sambitin mo man ang sambitin na matatag ako. Subalit, kung pinahintulot ang pagsubok sa buhay mo at nalugmok ka, nasa lang salitang katatagan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa mga pinahintulot na pagsubok at pagdalisay sa bawat isa sa atin, tanging Diyos ang lamang po ang ating makakapitan. Amen? Sapagkat wala nga po tayong lakas, wala tayong tatag, kundi tanging siya lamang ang makapagsisilid sa ating katauhan. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, isang alagad pa rin po ang aking tatawagin. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na J.R. Cao. Isang magandang umaga po. Palakpakan po muli natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid, sa oras pong ito, buksan po natin yung ating pangdinig at pangunawa, sapagkat ang binibigay ng Panginoon, hindi natin batid kung paano at kung paano natin dadamhin ng totoo. Kagaya po nung sinabi ng ating facilitator, makakamtan po natin yung katatagan kung mararamdaman natin ang Diyos. Yan po isang katotohanan na isinisiksik ng Banal na Espiritu sa ating kaisipan, sapagkat lubhang mahinaan tao. Subalit kapag nakita mo at nakilala mo, nadama mo yung ginagawa ng Diyos, doon mo masasabi na tunay palang kumikilos ang Diyos, na hindi lamang tinatawag kung hindi kumikilos ng buhay,
kapag binigyan po natin ng pagkakataon sa ating sarili. Kaya ko po nasasabi ito sapagkat yan po ang nararamdaman ko at nadadama ko na ibinibigay ng Panginoon. Subukan nyo po, o dili kaya gawin nyo sa sarili ninyo, sa bawat isa sa atin. Kung paano ipinapahayag ng banal na Espiritu ang mga salita na kung susuriin natin, hindi natin namamalayan kung saan nagmumula. Kung masasabi ba ng isang Apo Kunching bilang tao, yung mga hiwaga at yung mga talinghaga, yan po ang isa nating dapat pagnilayan mga kapatid. Na bilang isang alagad, sa tuwing na nagninilay ako sa bawat ipinapahayag at namamangha na kung paano sa tuwing na ibinibigay ng Panginoon yung mabuting salita, na kung paano makakapagtawid sa atin at makakapagbigay sa atin ng salitang katatagan. Sana po yun ang ating damhin. Huwag po nating tinitingnan yung bawat pinapahayag ng bawat tumatayo sa harapan ito sapagkat ito po ay ibinibigay lamang ng Diyos. Hindi po sa ganang tao sapagkat aminin ko po sa inyo, ako bilang tao wala rin pong kaalaman. Kung hindi ibinibigay ng Panginoon, sa pagtanggap ko sa Kanya, sa pagkilala ko sa Kanya, doon ko nakita yung salitang katatagan na kung paano ipinapaganap sa aking buhay. Na sa dating nasa sanlibutan ka, punong-puno ka ng pag-aalala sa bawat iniisip mong bukas. Paano nga ba wala naman akong hanap buhay? Bakit ako nakakaraos sa panahong ito? Doon po kumikilos ang Diyos na sinasabi natin na kung paano niya binibigay yung katatagan, kung paano niya ibinibigay yung mga dapat mong gawin. Nagtuturo po ang banal na Espiritu. Subalit ito ay nararamdaman ng bawat isang kumikilala at tumitingin sa bawat nagagawa ng banal na Espiritu sa dakong ito, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Nawa po ang bawat tinuturan makapulutan natin na hindi binibigay ng tao kundi binibigay ng Espiritu ang bawat salita na kung ating nanamnamin, kung ating bibigyang buhay sa ating sarili, huwag nating tinitingnan yung salita kundi papasukin natin sa ating kaisipan, sa ating puso. Doon nyo po mapapatunayan na tunay bakit nga ba nasasabi ng mga tumatayo kundi dahil binibigyan ng banal na Espiritu. Yan po ang Espiritong buhay sa dakong ito na kapag tinanggap natin, doon po natin mapapatunayan. Salamat po Ama, tunay kang buhay sapagkat bakit nga ba nasasabi ng mga kapatid na nagpapahayag kung hindi mo ibinibigay at ipinadadama. Yan po ang isang katotohanan na sana po, hangad ko po bilang isang tumanggap sa Panginoon na kayo po'y makinabang din, na kayo po ay makadama rin sapagkat masasabi niyo talaga na ang Diyos ay buhay. Sapagkat bakit nga ba nasasabi nating buhay? Pilit tayong binibigyan ng pangunawa. Pilit tayong binibigyan ng katatagan sa bawat hamon ng buhay. Lahat po tayo may pinagdadaanan. Kayong pasyente, tagasunod, alagad at kaps. Yan po ang katotohanan. Kaya sa oras na ito, talagang ang Ama, masasabi ko at maipangangalandakan ko sa inyo, buhay ang Espiritu, higit lalo sa katauhan ng kinalugdan niya bilang Apo Kunching, na patuloy na nagtuturo sa atin, nagbibigay ng katatagan, sapagkat alam niyo po, sa likod ng dambanang ito, marami ang hirap ang buhay. Marami ang nagtatanong. Marami ang nagsasabi na bakit ganito ang buhay. Subalit dito, alam ko po, bawat isa sa atin, nadadama rin yung ibinibigay ng Diyos na pinagkukunan natin ng katatagan. Kaya po magpuri at magpasalamat tayo sa ating Ama, higit lalo sa taong nagsasakripisyo bilang katauhan ng Bahal na Apo Kunching, sapagkat alam niyo po, pag may nagtatanong sa akin, ito po ang tinuturang ko, na ang dakong ito ay open, bukas sa lahat. Walang pinipiling relihiyon. Sapagkat ito itinayo ng banal na Espiritu, walang anumang hinihingi. Sapagkat sa tuwin ay tinuturan ng banal na Espiritu, mga kapatid, buksan niyo pong isip niyo sa oras na ito. Pinamahagi ng libre ng Ama. Ipinapamahagi sa atin ng libre ng mahal na Apo Kunching, na walang ni isang sentimong sinisingil sa atin. Sana po mapagnilayan natin yung bagay na yon, na bakit nga ba nagsasakripisyo ang isang tao. At tutugunin ko na rin po kayo kung bakit. Sapagkat alam niyo po, yung biyayang ibinibigay ng Diyos, hindi po mapapantayan ng salapi.
Yan po ang katotohanan. At yun po, kaya ko po nasasabi, ako bilang may pamilya, walang hanap buhay na pirmihan na talagang masasabi kong dapat meron akong pang-araw-araw na pagkunan para sa mga anak ko. Subalit alam niyo po, pinili ko po yung maglingkod sapagkat hindi po ibinigay ng isang tao ang paglilingkod. Ito po, kung talagang sasabihin ko sa inyo ang katotohanan, mahirap paniwalaan, subalit naganap sa buhay ko ang espiritong buhay kung paano ako inakay, kung paano ako tinawagan. Magsasampung taon po kami sa June 22. Bakit magpahanggang ngayon tinatayo ako ng Panginoon? Sapagkat isa po ang katotohanan, kapag pala tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo, mananatili po siya. Mananatili siyang hahawakan ka. Pilit na ibibigay sa iyo yung pang-araw-araw na pangunawa kung ano nga ba ang buhay na espiritu sa dakong ito. Kaya ito po ang maiiwan ko sa inyo mga kapatid. Pulutin ninyo po yung bawat mensahe at yun po ang magbibigay sa atin ng katatagan sa bawat araw. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po kapatid sa inyong pagbabahagi na kung inyo lamang pong nanamnamin ang bawat katagang mabubuti sa dakong ito, kayo po ay matututo. Amen po ba? Sapagkat sa bawat araw, ibinibigay niya po sa atin kung anong makabubuti. Subalit nasa sa atin na lamang po kung ating tatanggapin niyaon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ang bawat tumatayo sa harapang ito ay mataman po nating pakinggan sapagkat ito po ay magsisilbing inspirasyon upang sa gayon, sa mga nanghihina po ay maaaring tumatag. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, upang mag-alay ng isang awitin, palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay kapatid na Pilar. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, kay sarap makinig sa bawat tumitindig sa harapan. Amen po ba? At sa tinuran po ng kapatid na JR, talaga naman po, katotohanan po. Gayon po ang nadarama ng bawat isang naglilingkod sa dakong ito. Kaya sa inyo pong lahat, tunay nga pong kay buti ng ating Panginoon, sapagkat mayroon po tayong gawaing ganito na patuloy niya tayong inilalapit sa pamamagitan ng kanyang kinalagdan ng ating minamahal na Apo Conching. Tunay nga pong katatagan, yan po ay makakamtan lang natin kapag ating tinanggap ang ating Panginoon. At tayo po ay nagsumikap na makatalim at makasunod sa kanyang kalooban. Amen po ba? At yan po ay masasabi ko pong hindi man ganap, subalit nagsumikap, nagsumakit, nakamti ng katatagan. Masasabi ko po sigurong ito nga po ay galing sa ating Panginoon sapagkat sa ganang sa akin lamang, hindi ko po kakayanin ang magkaroon ng isang pagdalisay na tunay nga pong kay bigat, kay pait, subalit dahil sa ating Panginoon, nalampasan ko po. At yun po ay dahil sa pagnamnam sa mga banal na salita na patuloy na binabahagi sa atin ng Panginoon. At dahil nga po, at dahil din sa awiting nagbibigay lagi ng katatagan sa akin, ng pag-asa, ng galak ng lahat po. Kaya nakamtan ko po ang katatagan. Kaya mahal na kapatid, para po sa kanilang lahat, namnamin niyo po ang awiting ito. Sa tuwin na po, maghangad po tayo na madama natin ang Diyos na buhay.
ang tanging hanap na uhaw ako, parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pagkaruka. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkaragdag. Dadalangin ako nakataas sa aking kamay, magkagalaw namin ng papuring iyan lang. Kurita ka, ikaw, habang nahihiyan, pagkatanglang sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakwan. Umawi akong buong galaw, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang Hari, ang Diyos, ang dahilan na sa iyo ay nangako. Galakyaong makakamtan. Kurita ko, ikaw, habang nahihimlay, pagkatangtulang mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakwan. Umawi, umawi ako buong Salamat po, Ama. Tunay na kay buti mo. Kung nababatid lamang po ng tao na tunay kang nadarama at tunay kang kumikilos sa bawat anak mo na nagpapakatotoo. Kaya nawa po, Ama, sa bawat anak mong inaakay sa dakong ito, ganap nilang maramdaman ang banal na presensya mo. Na kung anong ipinaramdam mo sa amin na mga lingkod mo, ay gayon din sila. Madama ka nila upang masambit din nila o kay sarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Salamat po. Maraming salamat po kapatid sa napakamadamdaming at magandang awitin. Amen po ba? Sadya pong napakasarap maghandog ng awitin sa ating Panginoon, lalo't kung damang-dama mo. Amen po ba?
sapagkat higit kang aaliwin, higit kang magagalak, at higit mo siyang mararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, isang alagad po muli ang aking tatawagin upang kanyang isiwalat po na kung papaano ang kaganapan sa kanyang buhay ay napatotohanan niya na nakamtan na po niya ang biyaya ng katatagan. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid na Joanne Bautista. Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sasabi ko po kahit po isang bagong alagad, nakatanggap na din po ako ng biyayang katatagan sa ating Ama. Tunay nga po na kapag isa kang bagong hinirang, nandoon ang mga pagdalisay. Subalit kung talagang nakilala mo ang Ama, andyan siya, hindi ka niya iwanan, sasamahan ka niya upang ikaw ay isang maging matatag. Ibabahagi ko po mga kaganapan. Nung linggo po, uwi po dapat ako ng Batangas. Taga Batangas po ako. Taga Baliwag po yung napangasawa ko. Uwi po ako sa amin upang mamiesta. Subalit hindi ko po kalooban ng Ama, humilab po yung tiyan ko. Wala po akong kasama sapagkat ang mga kabiyak ko po at saka po ang aking mga anak ay nauna na ng Sabado pa. Subalit, hindi ko po matutulan na hindi makaganap ng gawain ng Sabado. Sabi ko po, mauna na sila. Susunod na lang ako ng Linggo. Subalit, madaling araw po, humila po yung tiyan ko. Hindi po ako makasunod sapagkat mula po alas 2 ng madaling araw hanggang alas 5, nakalimang CR na po ako. As in, tubig po talaga siya. Nalalata po ako, subalit nagtitiwala ako sa Ama na hindi niya ako pababayaan. Hindi po ako makatawag sa mahal na Apo sapagkat alam po marami siyang gampanin. Naniniwala po ako na tubig-tubig lang. Hindi po ako papabayaan ng Ama. Doon po napatunayan ko po na dahil sa Ama, binigyan niyo ako ng katatagan upang hindi ako manghina. Hanggang tanghali po yon, ganon hindi po ako makapagluto, hindi po ako makapagsaing. Talaga pong latang-lata ako, bagsak po yung katawan ko. Hindi po ako natatakot dahil nga po, nandyan ang Ama. Sabi ko po, pagsubok lang to, hindi ako dapat matakot. Dumating po yung biyanan ko ng alas 2. Noon pa lang po ako nag-almusal. Subalit, buhay ang Ama, eto po ako sa harap nyo, nakatayo. Wala po akong ibang masasabi, kundi papurit, pasasalamat sa Ama dahil binigyan niya ako ng malawak na pangunawa, katatagan. Ama, maraming salamat po. Maraming salamat po sa mahal na Apong Kunching dahil kung hindi sa Kanya, lahat po tayo wala dito. At salamat po sa mga mahal na alagad na bago ka man, subalit nandyan sila, handa kang gabayan upang higit na ikaw ay kung paano silang tumanggap, gagabayan ka din nila para ikaw ay makatanggap din ng mas higit pa mula sa Ama. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat po kapatid. Marapat lamang po na bilang tinawagan sa dakong ito, yung kalampahan mo, yung karapukan mo ay maging matatag ka na. Amen po ba? At sa simple man pong kaganapan, ay maaari mong ipakita na meron ka nang natanggap at meron ka nang nadama. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, wag niyo pong pagsawaan ng mga hinirang upang sa gayon ay magpatotoo sa inyo ang kanilang natanggap na katatagan mula sa ating Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, tatawagin ko po ang isa pa pong alagad bilang aking inang pastol po. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay Mami Beth Chico.
Salamat amin dakilang Ama sa pagkakataong muli ibinigay mo. Batid niyo po, Ama, ang lahat-lahat. Kaya sa sandaling ito, ang hinihiling ko sa inyo, ipagkaloob sa akin ang temang ipinagkatiwala sa kapatid ko na maibahagi ko upang sa maliit na kaparaanan makapagbigay ng inspirasyon at humugot ng lakas sa bawat isa. Kapatid na Dory, paki-timean nga ako. Pagka 5 minutes, gumanong ka ha, para masignal na tapos na ang pagbabahagi ko. Ang tema po natin ay katatagan, hango sa salitang tatag. Amen. Katatagan, kinuha sa salitang tatag. At pag sinabing ikaw ay matatag, ibig sabihin, hindi ka karakaraka, magagapi o mabubuwal. Hambing po sa isang bahay, pag sinabi nating ang bahay ay matatag, ibig sabihin, anuman delubyo ang dumating, hindi siya mabubuwal. Amen? Dumating man ang bagyo, signal number 1, number 2, number 3, tsunami man ito o lindol man, kapag matatag ang bahay, hindi ito karakaraka, mabubuwal o babagsak. Sa makatuwid, kung ia-apply natin ito sa buhay ng tao, masasabi natin na ang isang tao ay ganap ng matatag kung anuman ang darating sa kanyang buhay, siya ay mananatiling nakatayo. Siya ay mananatiling may lakas upang harapin anuman ang delubyo na dumarating sa buhay natin. Ang delubyo ay hindi lamang sa kalikasan. Ang delubyo ay nangyayari din sa ating buhay. Amen? Ang delubyo ng ating buhay ay ang mga problemang dumarating. Na iba-iba ang degree ng bigat. Merong problema na yakang-yaka mo, natatanggap mo, nakangiti ka pa, nagagawa mo pa kayo yung gusto mo. Meron din naman mga problema na halos manlupaypay ka. At meron din mga problema na halos ayaw mo nang kumain, ayaw mong matulog. Pero noon yun, nung hindi mo pa kilala ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Subalit, nang makilala natin ang Panginoon, meron po siyang biyaya na ibinigay sa bawat isa na tumanggap sa Kanya. Ano po ang biyayang ito? Ang biyaya ng katatagan. Sa makatuwid mga kapatid, ang pagiging matatag pala ay isang biyaya. Na ito ay makakamit ng isang tao, depende sa kanyang pakikipagrelasyon sa Panginoon. The more we communicate with God through prayers, ibibigay niya sa atin ang katatagan upang hindi tayo madaling magapi ng anumang problemang dumaratal sa ating buhay. Amen? At alam ni God kung anong kahinaan natin. Alam ni God kung anong kahinaan mo. Alam ni God kung ano ang kahinaan nila. Alam ni God kung ano ang kahinaan ko. Alam ni God ang lahat ng bagay. Walang malilihim sa Kanya sapagkat siya lamang ang nakababatid. Eka nga ni kapatid na Gloria kahapon, yung inner part of yourself. Anong ibig sabihin? Yung kaloob-looban mo. Yung nagaganap sa kalooban mo. Ikaw bilang tao, hindi mo alam kung anong nagaganap sa kalooban ng isang tao. Ang isang taong nakangiti ay hindi nangangahulugan na siya ay masaya o walang problema. Ang taong nakangiti, maaring meron ding dinaramdam sa kanyang damdamin. At walang makakatalos niyan kundi ang Diyos lamang. Kaya walang sino mang tao ang maaaring manghusga sa kaanyuan ng ating mukha. Tanging Diyos lamang ang nakababasa ng kaibuturan ng ating puso. Kaya nga, kapag ang ating relasyon sa Panginoon ay matibay, ang biyayang ito ay ipagkakaloob niya. Kaya kung gusto niyong maging matatag, palalimin niyo ang pakikipagrelasyon sa Panginoon upang ang biyaya ng katatagan ay ibigay sa atin. Pero, subalit, wika nga ng Espiritu, hindi ganun kadali para matanggap natin yung katatagang ito. Sabi nga,
We earned it the hard way. Paghihirapan natin ito at depende nga sa pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, para maging matatag ka, sabi ko nga, alam ni God ang kahinaan mo. At kung ano ang kahinaan mo, doon ka palaging susubukan hanggang ikaw ay maging matatag. Subalit, sa bawat pagsubok na pinahihintulutan ng Panginoon sa kahinaan mo, at hindi mo ito napagtatagumpayan, ano po ang sabi ko nun? Paulit-ulit na magaganap sa inyong buhay hanggang ikaw ay maging matatag. Ihahambing ko po ito sa pag-aaral na ang isang subject hanggang hindi mo na ipapasa, uulit-ulitin mo. At kung sa ikatlong pagkakataon, hindi mo pa na ipapasa sa larangan niya ng pag-aaral, 3 beses mo nang tinetake yung English, hindi mo pa na ipapasa, ang next move na gagawin ng eskwelahan, iki-kick out ka na. Pero sa Diyos, walang kick out. Ang pagdalisay o pagsubok ay patuloy at patuloy niyang ipapadama sa iyo hanggang iyong mapagtagumpayan. Amen? Sino ang gagamitin sa mga pagsubok na ito? Tao? Hayop? O ano pa mang bagay? Halimbawa, makitid ang pasensya mo. Maligsi ang pasensya mo, wala kang patience. Nasa maikling pagsubok, dahil maikli ang pasensya mo, mag-iinit agad ang ulo mo. Amen. Kaya patuloy kang susubukan ng Panginoon para matest yung pasensya mo. Gumamit ng pusa. Natapakan mo, nagalit ka, minura mo yung pusa. Wala kang pasensya. Hindi mo na paglabanan yung ugali mo. So, hayop, tao, paulit-ulit na gagamitin ng Panginoon upang matamo natin ang katatagan. Oras na daw po. Kaya mga kapatid, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Maa-achieve natin ang katatagan kung ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay ating mapagtagumpayan. At sa pagkatagumpay, sino ang katulong natin? Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo na magbibigay sa atin ng katatagan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami, sa iyong napakagandang ibinahagi na kung mataman lamang po kayo nakinig, kayo ay natutong ganap. Amen po ba? Na marapat po pala, malalim ang ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon upang sa gayon, ang katatagan ay ating makamtan mula sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, akin po tatawagin ang aming Mother of the House. Palakpukan po natin ang buhay ng Diyos. Salamat po, Ama. Purihin dakilan ng ating Panginoon. Sa kabila ng iniwan ko lang po sapagkat gusto ko yung tema Napakaganda ng tema. At habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, hindi ko malaabutan ang nauna, ang pag-awit, ang bahagi ng kapatid na Beth. Ito lang po yung pumasok sa akin. Madali niyo po itong masasakyan sa salitang tao. Kapag matatag ang isang kumpanya, hambing sa isang bangko, maraming nagdideposito. Amen? Sasabihin nila, huwag tayong mag-deposit dyan, mababankrupt yan. Pero doon tayo mag-deposit, matatag yun. Ganon din sa eskwelahan. Amen? Alam niyo po, kung ating pagninilayan, yung katatagan, sabi nga ni Mami Beth, sa kabanalan, regalo ng tao yon, ang regalo ng Ama para sa tao. Subalit kung ilalagay natin sa mundo ng tao, yung katatagan, ikaw ang nakadadama kung matatag yung papasukan mo, lalo't pinansyal ang papasukan mo. Amen? At kailanman, hindi magdedeposito ang isang tao ng kanyang pera sa alam niyang palugi na. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ipagnilay niyo po ang bahaging ito sapagkat tanging Diyos lang ang may karapatan. Tanging siya lang. Lahat tayo may kahinaan, subalit pagdating sa katotohanan, hindi mo pwedeng itago yan.
Amen? Ang kahinaan bilang pagkatao, kahit sino po sa atin, itong tema na to ay para sa ating lahat. Wala itong patama, wala kahit na ano, subalit din katotohanan na binabanggit ng ating Panginoon at ibinabahagi. Sapagkat ang katatagan na mula sa Diyos ay walang pagkatibag kailanpaman. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Bakit hindi natitibag? Sapagkat hindi patay ang puno na pinagmulan, ang ating Diyos. Amen? Subalit, ang sabi nga, kapag ang isang kaukulan, ang labanan ay sa lupa lang, hindi mo pa rin masasabi tao na matatag ka. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Na walang pinagkaiba sa isang negosyo, korporasyon yan. Kapag alam nila na ang kasama sa korporasyon ay badaya, nagbaback out yung mga ibang kakorporasyon at nagsusolo proprietor sila. Amen? So, sa isang katatagan, masarap pag marami na matatag. Amen? Hambing sa isang pamilya, marami kayong magkakapatid. Ang magulang mo mahina, ang mga kapatid mo mahina, ikaw lang matatag. Gaano ka kasigurado sa sarili mo na kaya mo mag-isa? Hindi mo kaya. Amen? Sa totoo lang, pag nagkasakit ka, parang sakit, na kapag alam mo na wala ka ng lalapitan, mas gusto mo pang mamatay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? O dili kaya, lumayo. Lumayo. Sapagkat, yung nagpapabigat sa'yo, hindi ka hinahayaan na makagaan. Kundi mabigat na mabigat. Kahit gaano ka katatag, lahat yan may limitasyon. Amen? Hambing sa tao, hambing sa sasakyan. Kapag ang sakay ng jeep ay 10 lang at sinakyan mo ng 20, sigurado flat yan. Sigurado may magpa-fluctuate dyan. Amen? Nakuha niyo po ba ang nais ko pong ipahiwatig sa katatagan? Mahirap po yan kapag hindi ang Diyos ang nagbigay sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen? Sapagkat maraming tukso. Maraming tukso. Subalit sabi nga ng ating Panginoon, kapag ang katotohanan ang nilalahad mo, wala kang katatakutan. Sapagkat tanging ang Diyos lang ang matatag. Na kapag ang katatagan na yon ay ibinahagi sa iyo at niregalo sa iyo, matatag ka sa lahat ng aspeto. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Kaya, sino man ang mag-invest doon sa katatagan na gustong ma-acquire ng kapwa mo, mararamdaman mong matatag nga. Amen? Amen po ba yon? Mga kapatid, ito lang iwanan ko po sa inyo. Magpakatatag po tayo sa laban nating Diyos. Amen? Magpakatatag po tayo sa laban nating Diyos. Subalit, may pasubali po yon. Wala tayong dapat i-prove sa tao na matatag ka, sapagkat pagdating ng oras, iiwanan ka rin yan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kundi sa Diyos, katatagan na mula sa Diyos. Na ito lang ang maibibahagi ko po sa inyo, gaano man katatag ang nagmimithing maging matatag, daratalang takda. Lahat ng tatag na yan mamamatay rin. Amen? Amen po ba yun? Malalim po ito. Subalit, ito po yung pangkalahatan na sa aking pagninilay, malinaw na sinambit ng ating Panginoon. Lahat kayo may kahinaan. Subalit pagdating sa katotohanan, hindi mo pwede itago yan. Amen? Hindi pwede. Sapagkat ang dulot ng ating Panginoon ay katatagan, ang pinaglalaban ng bawat isa ay ang Diyos, at sa dakong ito, kung paano lahat po tayo nakadama, nawa ang katatagan sa pagtanggap sa katotohanan ay taglay po nating lahat. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan lang po at Mami Beth, salamat po sa pagbabahagi po ninyo. At alam ko po 5 minutes na, kaya natapusin ko na rin po ang aking pagbabahagi. Maraming salamat po, Mami, sa iyong napakagandang ibinahagi na kung nakinig din po kayo sa kalaliman po ng kanyang pagbabahagi, kung taglay niyo po ang Espiritong Banal ay maunawaan ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Na sa ating buhay po, kanya-kanyang langoy po kanya-kanyang pakikibaka, ang bawat isa may kahinaan. Subalit dumaratal man po sa bawat isa na mahina ka, subalit hindi mo marapat husgahan ang kapwa mo sa kahinaang yaon, sapagkat hindi mo batid ikaw din mismo may kahinaan ka. Kaya po, sa bawat isa po sa atin,
sadyang kailangan po natin ng Diyos na magpapatatag at magpapatibay sa ating pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, upang andito na po ang ating minamahal na Apo Conching. Maraming salamat po sa lahat po na nagbahagi. Ngayon po, ang lahat